Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo muli ngayon sa Unfiltered by Pao Mateo, kung saan ang pag-uusapan po natin ay real stories, honest conversation na walang filter. Ayan po. At sa gabi pong ito ay isang karangalan para sa akin na makapanayam tong tao na to. Dahil itong tao to ay napaka-private person. Pero ganun pa man talaga namang hindi ako nagdalawang isa nung tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ma-interview. Mga minamahal kong mga taga-nood talaga ng ating panauhin ngayong hindi. Si Chairman Manilo V. Salas. Salamat. Ayan, parang lang ni Chairman. Ayan. Okay, Chairman. Bago po ang lahat, maaari po bang magpakilala muna po kayo sa ating mga tagapanood? Well, good evening po sa lahat, and especially sa iyo, Kagawad Pao. Magandang gabi po. So, magandang gabi sa mga manonood nitong aming unfiltered conversation with Kagawad Pao. So, ako po si Danilo Salas, ang barangay chairman ng Barangay 159 Zone 14. And yun. Ayun. So, Chairman, tuloy-tuloy na natin ang ating mga questions. Okay. Chairman Danilo, ano ang nagtulak sa iyo para pumasok sa public service? Actually, nung 17, 18 years old pa lang ako, gusto ko na talagang tumakbo ng SK Kagawad that time sa kabilang barangay. Kaya lang, parang wala akong kasama, wala akong kakilala para i-push yung pagtakbo na yon. Kaya, wala. So, ang gusto ko kasi talagang makatulong. Okay, makatulong sa kapwa, and also, syempre, masarap kasing tumutulong sa kapwa. Yun. So, parang nasa, mo na talaga yung pagtulong. Yeah. Chairman Danilo, bago ang lahat, sino si Danilo Salas kapag wala sa barangay at wala sa kanyang tungkulin bilang punong barangay? Well, pag wala ako sa barangay, so nasa bahay lang ako, at sa umaga, trabaho. Then after that, kung wala talagang barangay, is after office hour, sa bahay. Then kung may mag-aaya, labas, ganon, kain, then nood ng sine, ganon, kaibigan, papasyalan yung mga kaibigan. So yun, ganon. Okay. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan ninyo bilang punong barangay? Well, pinakamahirap yung kahit noon pa naman din na kagawad ako, yung magdi-decision ka na may masasagasaan. Okay, kasi syempre hindi maiwasan yan dahil minsan pag may decision ka na para sa ikagaganda ng barangay, may masasagasaan at may nasasagasaan talaga. Kaya lang, ako kasi, ang pinakaano ko is doon tayo sa nakakarami. Yung maraming mas maraming matutulungan, mas maraming makikinabang. So doon tayo. Kasi doon naman sa iilan lang, pwede naman natin pakiusapan, pwede natin tulungan para maging pabor din sa kanya yung gagawing ikakabuti ng proyekto o ng barangay. Ganon. Totoo naman yan, Chairman. Serbisyo publiko, Chairman. Sa inyong pananaw, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang mabuting punong barangay? Yung pagiging mabuting barangay, dapat always ready, available ka palagi para sa mga hinaing o pangangailangan ng constituent mo. Kasi kaya ka nga nandyan para tulungan sila. Yes. Okay, so kailangan available ka, then yung mga ginagawa mo dahil accountability mo na talagang pananagutan mo kung ano man ang maging decision mo o maging balak mo sa mangyayari sa mga proyekto mo sa iyong barangay. So yun, kailangan talaga available, accountability ka. Yes. Ano ang pinakamalaking problema ng Barangay 159 na hanggang ngayon
kailangan pa rin tutukan? Kasi siguro hindi lang naman sa barangay ko, no? Sa lahat din naman ng In barangay. general. In general, disiplina eh. Disiplina, then kooperasyon. Kasi kahit anong activities ang gawin mo kung walang kooperasyon, wala, hindi magiging Hindi successful. magiging Tapos, effective. hindi magiging effective. Then ngayon, kung walang disiplina, so mababaliwala lahat. So kailangan talaga ang tao, merong disiplina sa sarili para magawa yung mga tama at maging maayos yung barangay. Totoo yan. Disiplina talaga. Ano ang isang proyekto o programa ninyo na masasabi ninyong pinagmamalaki ninyo? Actually kasi yung programa kasi iba-iba yung taong nakikinabang diyan, iba-ibang sektor ang nakikinabang. So ang masasabi ko diyan is kung ang proyekto mo is direkta sa tao, direkta yung nakikinabang yung tao, yun na yun, isang biggest mo na yun na proyekto mo eh. Pero sa ngayon, ang isang sa mga pinagmamalaki namin, syempre patuloy naman ang ng mga proyekto, activities ng barangay like sa Clean and Green, clean up drive and declogging. Yun So, yung syempre, weekly. yun yung weekly. Tapos, magbibigay ng medicine sa mga seniors o kung sino man yung mga nagme-maintenance. And also, sa amin, sa barangay namin, meron kaming pinagkasunduan ng council na yung birthday cash gift na binibigay. So, tulong-tulong kami doon. So, bukod sa meron ba tayo sa national birthday gift? Wala, no? Hindi. Dito City sa Hall. city, Sa city, yung cake. Oo. So ngayon, tayo, ang inano natin is 500 pesos na cash. So yun na tulong-tulong yun, contribution lahat ng mga namumuno, Hati-hati yung buong pati council SK, pati si secretary, si treasurer, mga kagawad. So yun, pinagati-ati hanggang sa nakabuo kami ng 500 pesos. So every month, kung sino may birthday na ganito, so bago mag-end ng month, nabibigay na sa kanila yun. Sa mga senior lang yan. Yeah, sa mga senior. Then also, ako, meron akong inano na welcome cash gift sa mga seniors. Ibig sabihin, kapag 60 ka na, Nag-60 na sila. nag-60 ka na, bukod dun sa birthday cash gift mo, meron ka pang welcome cash gift. Birthday Magkano? cash, 500 yun. Wow. Kasi yun yung parang birthday mo, tapos nag-60 ka, tapos birthday mo, bali 1,000. 1,000. Wow, ang galing. Kasi yung 500 na yun, parang inaano ko na, kasi nasikaso mo yung senior ID mo, nagpasa ka, nagpunta ka sa City Hall. So sabi ko parang in exchange and welcome na rin sa bagong buhay mo as a senior. As a senior. So yun, nag-come up ako ng ganyan. Then also yung ginawa ko is yung di ba sa national yung meron centenarian sa mga senior. Meron ka din. Yes, di ba sa centenary, di ba may 80, 85, 90, 95, 100. So di ba dun sa national, pag 85 ka na is 10,000. 10,000. 95 ganun. So ngayon, barangay version, ang ginawa ko is pag 85 ba? 80 ba? 85 ba? Sa ganun, may equivalent na may 2,000, may 3,000, may 5,000. Pag na-reach mo yung 100, sa national 100,000, sa barangay level, 10,000. Yun. So, binibigay. Saan nanggagaling yung yung budget? Actually, yun is sa akin. Personal. Yeah, personal ko na yun. Kasi syempre, alam mo na, ang mga senior, mahal natin yan. So, kung ano yung pwede natin ibigay na maluwag naman sa kalooban natin, binibigay natin. Oo, ang galing. Ayun. Ang galing, no? Pwede mo palang i-apply yun nasa mo lang. Kagustuhan Kaya gusto mo lang? Oo. Ang galing, ang galing. Gagawin ko yan. Gaya-gaya. Yeah. Hindi, tayo naman kasi. Oo. Inggitera tayo In a good way. Kung kaya naman, bakit hindi pwedeng gayahin, di ba? Yes, inggitera tayo in a good way. Che, punta tayo sa leadership and politics.
gaano kahirap maging leader kapag hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon sa iyong desisyon? Mahirap talaga kasi syempre may masasabi at masasabi kahit anong ganda, kahit na maraming nakikinabang, meron pa rin iba na parang ayaw, hindi mo maintindihan kung ano ba nasa isip nila, pero wala naman silang ginagawa. So, basta ang ano ko lang doon, tuloy lang natin yung magandang ginagawa natin na ang nakikinabang is marami. Kesa doon sa ilan. kanina is yung cooperation. Yeah, ganun lang naman Yun yan. naman ang kailangan sa Part na rin barangay. yan Part na rin ng barangay Cooperation. natin. Kasi Yes. reklamo ka ng reklamo, pero kung ikaw sa sarili mo, hindi ka nakikipag-participate o nakikipag-cooperate sa barangay. Wala. Yes. Wala. So, Totoo yan. saka hindi mo rin nga alam kung ano ba ang purpose nila. Bakit ganito? Kung may self-interest ba, inggit ba, or what? Di ba? Yung mga ganun Basta doon tayo sa nakakarami at maraming nakikinabang. So ito, Che, hindi lang ikaw ang nakaka-experience nito. Marami sa ating mga public servant ang nakaka-experience nito. Paano ninyo hinaharap ang criticism, bashers at mga taong kume-question sa inyong pamumuno? Well, unang-una, kung tama ang kanyang pagpuna, then, syempre, aminin mo na pasensya na, itatama namin kung ano yung tama sa palagay nyo, di itatama natin, pag-usapan natin. Then, sa mga basher, yun nga kailangan mong tignan kung ang pagbabash niya ba is nakakatulong ba, makakatulong ba, or tama ba? Tama ba? So, pag hindi tama at alam mong iba yung intensyon, hayaan mo na lang. Hindi mo na kailangan kasi may i-ano. ibang tao din kasi na alam lang mang-bash. Kaya Pero nga. Hindi naman nila iniisip yung... Kaya nga, kung ano yung outcome Diba? mo, kung ano yung Oo. ano. Kaya, wala, dead mo na Kasi lang. dito Basta sa- trabaho lang Dito sa tayo. mundo natin talaga, sa isang daan na nasasakupan mo, hindi mawawala talaga yung isang Oo. hindi ano ayon na sa yun? ginagawa mo. Kasama Hindi na yun? mawawala yun. Totoo yan. Kasama na yun. Ano ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing minsan ay nagiging personal ang politika sa barangay? Actually, talagang nagiging personal talaga dahil unang-una, ang barangayan, lalo na sa Manila, maliliit lang ang sakop. So, magkakapit bahay lang kayo. So, may kanya-kanya kayong prinsipyo, may kanya-kanya kayong pinapanigan, may kanya-kanya kayong kinakampihan. So, ang ano lang dapat dito is respetuhan. Okay? So, irespeto mo yung napili ko, irespeto ko rin yung napili mo. Ngayon, kung meron kayong gustong sabihin sa akin, sa ginagawa ko, di usap tayo. Para at least, alam mo yun, yung communication naman, ano yan diyan naman talaga nakikita yung, pag may open communication, nasosolve natin yung mga problema. Kasi kapag ang communication is one-sided lang, talagang wala. Hindi tayo uusad. Diba? Kailangan pag-usapan natin. Tsaka sa barangay talaga uso yung personal. Kaya kasama na Lalo yan. na pag alam mong kalaban. Basta ang ano ko kasi, halimbawa, sabihin na natin, eleksyon. Iba yung pinanigagan mo, iba yung sinamahan mo, iba yung inanuhan mo. Pero dapat, after the election at mag-i-start na kayong magtrabaho, trabaho na. Hindi na yung iisip, nung nakaraan, kalabang ko yan, kaya bahala ka, hindi ko yan papansinin, hindi ganon. Kasi binigay sa iyo yung posisyon as a chairman or kagawad, dapat panindigan mo yon. So wala kang pipiliin, wala kang sisinuhin. Although kahit may mga ginawa sa iyo yan, i-ano mo pa rin, ipakita mo pa rin o gampanan mo pa rin as pagiging chairman o kagawad sa mga pangangailangan ng mga tao o mga constituent mo. Kakampi mo yan o kalaban mo yan. Well, ako hindi ko nilalahat ng mga public servant. Hindi ko lang makuha yung yung mindset na pagkalaban. Di ba? Kasi ako, sa akin sa pananaw ko. Kasi yan, pwede mo pang mahilot yan. Di ba?
na although hindi ka niya sinuportahan noong nakaraan, may posibilidad na sa susunod, Oo, basta, makuha mo siya, basta diba? pakita mo lang yung trabaho mo. Patunayan mo sa kanya na Yes. nagkakali siya ng tingin sa'yo. Yes. Di ba? Na porket, may iba kasi na porket, hindi ko sinuportahan yan, hindi ko tutulungan yan. May mga ganun di ba? May mga ganun mindset. Parang itutuloy niya ng habang buhay Hindi, na kalaban. basta ang isipin mo lang doon, nakatulong ka sa kanya. Oo. Ngayon, kung tanggapin man yan o O hindi, hindi. basta at least, alam mo sa sarili mo na ginampanan mo ang tungkulin mo, ang trabaho Choice mo. niya yun. Ngayon, choice niya yun. Kung Oo. na-appreciate niya ba o hindi. Bala siya. Oo. Kasi sa politics, hindi dapat tayo nagpaparami ng kaaway. Dapat Kaya, nagpaparami tayo ng yes, tama. kaibigan. Tama. Diba? Ayun. So, dito na tayo sa ating unfiltered questions. Yan na naman, unfiltered na naman. May desisyon ba kayo bilang chairman na pinagsisisihan ninyo? Well, tao lang naman ako. Siyempre, may mga pagkakamali din. Ang ano siguro yung padalos-dalos na desisyon, siguro kailangan talaga na pag-isipan muna bago ka magdesisyon. And marami ka dapat i-consider bago ka magdesisyon. Kasi sometimes tayo parang gusto natin agad tumulong pero yun pala, yung pagtulong natin is mali. Hindi mo na natin chinek, hindi mo na tayo nagtanong-tanong, di ba? Kaya yun, kailangan lang bago tayo magdesisyon sa gagawin natin, pag-isipan muna natin mabuti. Wala naman taong perfect. Yeah. Diba? May pagkakataon ba na nakaramdam kayo ng pagod at gusto ninyong sumuko sa public service? Totoo yan. Talagang makakaramdam ka ng pagod talaga. Lalo na yung kapag ginawa mo na ang lahat, pagkatapos Hindi pa rin na-appreciate. hindi pa rin na-appreciate, para bang ano pa ba kulang? Wala na nga kaming tulog, wala na nga kami, lalo na pag may mga activities, aligagang-aligaga ka, paano mo pagagandahin, paano mo aanin, pagkatapos biglang may magbabash, may di ba? Kaya lang, syempre, it's a part of your trabaho or tungkulin na habaan pa yung PC, habaan mo pa yung pangunawa. Basta ang mahalaga is nagampanan mo yung trabaho mo ng maayos at marami ang nakinabang. So, dun tayo. Ano yung nakapagbabago sa isip mo nung panahon na naramdaman mo yung pagod at pagsuko? Ano yung nakapagbabago sa isip mo na hindi, dapat ituloy ko? Yun nga, dun tayo sa nakakarami. Oo. Na maraming nakinabang, na maraming natuwa, maraming naging masaya. So doon tayo, aanihin ko ba yung konti kung daan naman ang natuwa, daan naman ang nasiyahan. So doon tayo, di ba? Ganun. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong baguhin ng isang bagay sa sistema ng barangay governance, ano ito at bakit? Siguro, dahil sa ngayon, we are in a 2000 years na. Ibig sabihin, nasa technology, na tayo, era, di ba? So, siguro yung natin, yung sistema na mapapabilis yung serbisyo na para sa mga kabarangay natin. Oo. Digitalize, mga gano'n na, alam mo yun, na para mas maging mabilis yung serbisyo natin sa kanila. At syempre, para matugunan natin ng mabilis yung kanilang mga pangangailangan. Tingin ko, I think marami nang gumagawa ng barangay. Yeah, unti-unti, Diba? yeah. I think sa Quezon City, Makati, parang may mga ganyan. May mga apps na, may mga system na, Diba? na isang click lang okay na, mga ganun. So yun. Parang sa isang kiosk, katay ano yung kailangan mo. Diba? Yes. Maganda yung ganun. Siguro mga another 3 years, 5 years. Siguro, gano'n. Okay. Tungo tayo sa personal side, Chairman. Ano ang pinakamalaking sakripisyong ginawa ninyo para sa inyong serbisyo publiko? Sakripisyo, syempre yung oras. Dahil kadalasan o sa 24 hours siguro ang ko talaga sa barangay, di ba? Mas maraming oras. Oo. Mas maraming oras kang binibigay sa barangay kaysa sa pamilya mo, kaysa sa trabaho mo,
kaysa sa mga kaibigan nga. Kaya mas maganda talaga yung sakripisyo talaga is yung oras. Yung oras talaga na ibibigay mo. Okay. Yan yung number one may sasacrifice Yes, talaga, yung oras yung talaga. oras. Yung kung noon, mas marami kang oras sa pamilya mo, ngayon, Oo, saka kung may activities kayo o merong family gathering, hindi ka makakapunta dahil may activities, lalo na nasabay. Nasabay sa O kaya kung barangay. pumunta ka man, sandali lang kasi may nakabinbin na hearing sa inyo. Tapos sabihin, sige, sasaglit lang ako, babalik uli ako kasi may hearing ako, di ba? Yung Totoo mga yun. ganun. So yung oras talaga. So yun. Paano naapektuhan ng pagiging chairman ang inyong pamilya at personal na buhay? So yun nga, parang yun na nga, naapektuhan kasi nga hindi mo maibigay yung full time mo sa kanila. Kasi mas marami ka ng oras Yes, sa mas barangay. marami ka na sa oras. Tapos yun nga, pag may mga gathering, pag may mga ganito, di ba? Na napupunta pa sa barangay kaysa sa... Paano mo pinapaliwanag sa pamilya mo yung ganyan ba? Hindi, kasi nung pumasok naman ako dito, alam naman na nila yun na talaga mahati. Full support naman sila sa'yo. They understand naman. Kaya kailangan din, marunong ka rin bumawi. Oo. So pag may time ka, may ka, so bawi ka na lang din sa kanila. Ganun. Totoo. Ano ang pinakamahalagang lesson na natutunan ninyo bilang public servant? Ang pinakamalaking lesson, yung pagiging, hindi lahat ng solusyon sa barangayan ay pera ang pagaganahin. Okay? So, kasi sometimes, ang mga kapitbahay mo, constituent mo, gusto lang nila may makausap. Gusto nila may magbibigay ng advice sa kanila. So, dapat, as po ng barangay, nandyan ka sa tabi nila, nandyan ka na ready to listen, ready to comfort them, and ready to help them. Kasi, syempre, sa totoo lang, malaking factor din yung marami kang connection. Kasi pwede mo silang itap sa kanila na hindi ka naman kailangan gumastos ng malaki. Papakilala mo lang, itatap mo lang sila na kailangan ng ganito, ganyan. So, at least, yun, ganun yung sa Kung kanila. maganda nun, napaparamdam mo na sa kanila. Yes. nandyan ka sa Na kanila. hindi palaging pera Oo. na pinapapagana mo sa kanila. Ganun. Totoo yun. Ano ang masasabi ninyo sa isang ordinaryong residente na nawawalan ng tiwala sa palis ng barangay? Okay, kasi minsan hindi mo talaga maiintindihan mo sila lalo na kung talagang they experience it Pero syempre sa akin at sa aking mga kasamahang kagawad, subukan muna nila kami and then check nila kung tama ba yung ginagawa namin, check nila kung talaga bang tinutupad namin ang aming mga tungkulin bago sila talaga mawalan ng tiwala. Kasi syempre everybody needs second chance kung talagang wala silang tiwala o may tiwala sila, di ba? So kailangan natin talaga na bigyan ng pagkakataon na ipakita, ipadama at ipalasap. Di ba? Ganon. Totoo yan. Para sa inyo, ano ang mas mahalaga sa isang leader? Maging popular o maging tama? Sa akin talaga maging tama. Kasi ang popularidad, aangat, bababa. Ibig sabihin, nawawala. Di ba? Ganon. Pero yung pagtama ka, habang buhay yan na matatandaan ng mga constituent mo dahil may decision kang ginawang tama na nakinabang sila, natulungan sila, di ba? So, Saka dun sa pagiging tama na ginawa mo, magiging popular ka din. yun, di ba? Yun. Kasi may mga iba na nagiging popular dahil sa maling ginagawa. Yes, di ba? Ganon. Pero may mga tao naman nagiging popular dahil sa mga ginagawa nilang tao. Yes. Mas maganda lang makilala ka, maging popular ka dahil tama yung ginagawa. Saka yun nga, pangmatagalan. Yes. Kasi ang popularity naman, di ba, merong ups and down yan. Totoo yan. Che, sino ang taong pinakamalaki ang naging influensya sa iyong buhay? Actually, si nanay Kasi si nanay matulungin talaga. Okay, so
yun, si nanay, and also syempre iba-ibang mga kaibigan ko, ikaw, sila, yung mga kaibigan ko nakapaligid sa akin ngayon. Yan, malaking tulong din kasi syempre paano mo pa paano mo pa mapapalago ang sarili mo in terms of pagtulong sa kapwa, 'di ba? Ganon, yun. Tsaka sa atin sa grupo natin kasi hindi na iiwasan yung pag may gusto tayong gawin, tanong mo natin, Che, tama ba to? Yes, Diba? yes. Ganon. Che, may gagawin akong ganito. Tingin mo okay to? Kasi Tulungan. maganda yung may Circle of ano nakakausap natin. ka. Di ba? Yung nakakahingi ka ng opinion sa mga kapwa mong public servant. Di ba? Totoo yan. Dito tayo sa mensahe nyo sa barangay, Che. Ano ang mensahe ninyo sa inyong mga kabarangay na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa inyong administrasyon? Okay, una-una syempre maraming salamat po kasi nandyan kayo para magtiwala sa amin at sumuporta sa mga activities na ginagawa namin. Dahil sa totoo lang po, ito po ay ginagawa namin para hindi dahil trabaho namin, kundi dahil gusto namin at may malasakit kami sa ating barangay at syempre sa inyo dahil magkakapitbahay naman tayo at alam mo na yon yung parang iisang pamilya tayo kaya maraming salamat at wag sana kayong magsawang sumuporta at tumangkilik sa mga activities na gagawin pa ng pamunuan ng Barangay 159. So, ayan. Ano ang pangarap ninyo, Che, para sa Barangay 159 sa mga susunod na taon? Okay, syempre ang pangarap ko maging disiplinado tayong lahat sa barangay natin, mapakita natin na maayos tayo, maunlad ang barangay natin, at syempre merong pagmamahal ang bawat isa sa kapwa natin, sa kapitbahay natin at may malasakit. Okay, para alam natin sa sarili natin na anytime na meron tayong problem o anytime na meron tayong hingin tulong, lahat tayong magkakapitbahay nagtutulungan. Yes. At masasabi natin na proud ako na nakatira ako sa Barangay 159. Yes. Ang ganda. Isang katangian na dapat mayroon ng isang mahusay na barangay chairman. Katangian. Okay, may malasakit sa kapwa. Okay, Totoo. kasi syempre, yun na nga, kailangan talagang pamalasakitan natin yung kapwa natin para matulungan natin sila, maibigay natin kung ano yung dapat na tulong o solusyon doon sa kanilang mga problema. Kaya kailangan talaga may malasakit tayo sa kapwa. Ito kasi parang napaka-nonsense ng ginagawa mo kung pansariling interest mo lang iniisip mo di ba? Dapat talaga yung malasakit hindi nawawala. Yes. Diba? Isang salita na maglalarawan sa iyo. Patulungin. Totoo naman yun. Yeah. Istigo ako dyan. Di ba? Okay, Che. Masyado tayong seryoso let's do the fast talk. Gaano ba kabilis yan? Lights on, lights off. Uy. Kahit saan ako pwede. On and off. Di ba? Oo. Best time for happiness. Best time for happiness? Basta Anytime. kahit anong oras. Anytime. Oo, Yes, kahit anong anytime. Walang oras. pinipiling oras Wala, ang oo. kasiyahan. Yes. Leadership o popularity. Leadership siya. Experience o education. Ano yan parehas. Parehas. Tahimik na leader o vocal na leader. Dyan tayo, depende. Kasi tahimik, kasi kailangan mo makinig sa mga hinaing o mga problema ng ating mga constituent. Ngayon, ano isa? Talkative? Vocal. Vocal para doon sa mga proyekto natin, sa mga paninindigan natin para maging tama o maging maganda ang activities natin sa barangay natin.
Trabaho o politika? Trabaho. Trabaho. Isang bagay na hindi ninyo kayang tiisin bilang isang leader. Hindi natin pwedeng tiisin yung mga naghihirap at yung mga humihingi ng tulong sa atin. Kasi hindi mo kaya Yes. talaga na makita sila na Yes. naghihirap sila, na Yes. nagdududa sila, di ba? Yes, tama. Ang hirap talaga. Totoo yun. Chairman Danilo Salas, Buong-buo naman kasi. Ano naman buong-buo? kung aalisin natin ang titulo, posisyon, politika at lahat ng expectation ng mga tao, ano ang gusto ninyong maalaala ng mga residente tungkol sa inyo bilang isang tao? Katulad ng sinabi ko kanina na si Chairman Salas o si Danilo Salas ay matulungin sa kapwa. Yun. Oo na. Na natulungan ako ni Chairman Salas o ni Danny Salas sa oras ng pangangailangan ko. Yun. Kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong sarili na kausapin ang Danilo Salas noong unang araw niya sa public service, ano ang sasabihin mo sa kanya? Nako. Handa ka na ba? Ready ka na ba sa mga gagawin mo? Simula pa lang ito. At handa ka na ba sa mga basher? Handa ka na ba sa mga gagawin mo para sa ikag-uunlad at ikagaganda ng barangay? Diba? So yun, maging handa ka, maging tapat ka, maging matulungin ka at alagaan mo ang pinagkatiwala sa iyo na posisyon. Oo. Huwag mo silang i-disappoint. Yes, and yung tiwala is kailangan mong pag-ingatan 'yan at suklian mo ng trabaho. Okay? Yun. So yun. So ayan, ayan po, maraming salamat. Tapos na ba? Danilo Salas. Tapos na? Nagtatapos sa ating Tapos na pala agad. kwentuhan ngayong gabi Okay. na ito. Siyempre maraming salamat sa pagbibigay ng iyong oras. Alam ko napakabising tao, pero ganoon pa Para sa iyo, plastic eh. No? napaunlakan mo Yeah, ang thank you. invitation para dito sa ating unfiltered na Thank you. kwentuhan. Diba? So maraming salamat. Thank you din. Salas. At maraming salamat din Thank po you sa inyo po. lahat ng mga nakinig at nanood sa ating Unfiltered. Lagi po ninyong tatandaan, sa mundong maraming gustong maging magaling, piliin po nating maging mabuti. Muli, ito po ang Unfiltered by Pao Mateo. Maraming salamat po. Thank you. Bye. Bye-bye.